ang katotohanan po, kung titingnan nyo yung opisina ni Vice President, yung violation niya should have started 2022. Pag pinanood nyo po yung video ulit, from 2022 up to date, ang pinag-uusapan lang natin pera, 60 million. Yung in-out pa, mali pa yun. In-out na nga yung computation, 60 million from 2022. Ang inimbestigahan lang kay Vice President, magmula pa nung Vice Mayor siya, 2005. Paano magiging violation yung 2005 na elect yung inyong kaso was the impeachment case is based on when she was elected Vice President. Hindi ako magugulat. Buti na lang, hindi nila sinama, no? College pa si... Yan na nga eh. Oo, Vice President. Magmula po nun, paraunin niyo po yung impeachment na ginawa po nila. Tapos sabi nila, yun daw, irregularities, procurement, wala rin po nakita. Ito yung investigation nila sa Department of Education. Responded Vice President committed bribery and procurement. Again, DepEd. Yun na naman ang sinasabi nila. Wala akong narinig o nakita. Kahit naman hindi kaso na nung panahon ni Vice President, meron silang inilabas. Ayan. So, conclusion, foregoing, nilabas mo lang yung kaso. Ngayon, nung last week naman ito naman yung kaso ni Ombudsman. Ni Ombudsman laban kay Martin Romualdez. Ayun. Ano po yung sinabi dito? Ito malinaw to. Although, syempre, kailangan pang palalimin. Ang una sinabi dito, yung mismong budget process. Klaro ho yun. Pinirmahan nila, may papel yun, may unprogrammed funds, official documents. Ang pangalawang sinabi niya, yung salita ni Saldico. Klaro ho yun. Dahil si Saldico mismo nagsalita, and they're taking it as evidence, at natutuwa ako na tinanggap lang ebidensya, yung kay Saldico. Bakit to klaro yun? Personal knowledge. Humiling si Martin Romualdez, nag-deliver ako ng pera kay Martin Romualdez, naglagay ng pondo kay Martin Romualdez, siya ang kausap ni Martin Romualdez. Pangalawa, ang sinabi dito, yung sinabi ni Gutesa. Bakit dinuklaro yun? Si Gutesa ang nag-deliver sa bahay sa Aguado at sa Forbes Park. And kinuha ho dito yung 18 Marines yung dalawang sinabi. Si Navidad, Sergeant Navidad and Sergeant Esquivel na nag-deliver din doon kay Martin Romualdez. So ito ho, personal knowledge. And then the third part ay yung Dami Corporation. So magmula sa sinasabing source ng pondo, yung budget, at doon sa sinasabi ni Saldi na ako nagbigay, at doon sa delivery ng mga sundalo, malinaw po yun. Ang kailangan na lang po nating makuha ay yung mismong salita ni Saldi. Kasi may ledger si Saldi. Etong flood control project na to, kumita ko 30 billion. Diba? Doon sa ledger niya, sinabi niya, diniliver ko dito. Nakalista rin kung sino. At yung mga tao na mga sundalo ang nag-deliver ng pondo. So having said that, kami ho sa Mayo 11, May 11, may rally ho kami. Ma'am, ngayon ko lang sasabihin sa iyo, kasama namin yung PDPQC doon sa meeting. Although na pinaalam naman sa inyo, we will be together sa May 11 dyan po sa Kongreso. Mag-rally kami. Of course, alam namin, democratic process to. Ipapasa nila yan, katulad binanggit mo ma'am, wala nang batayan to. Talagang politika na lang. Ayaw nila si Sara Duterteng tumakbo sa 2028. Tinatanggal nila sa equation si Inday Sara Duterte. Ang hindi nila naintindihan, nandiyan pa si Mayor Baste Duterte. So, ayan, kasama ko namin Atty. Inton na sa Monday, nandun ka dapat. Magkakasama po kami, magrarally po kami dito sa impeachment process. And I'd like to thank PDP because they will be with us. Yung Maisog din, the group of Maisog was there with us during the meeting. Rage. Rage. Well, basically, di ba, magkakasama naman tayo. Umbrella naman siya. Umbrella naman siya. So, marami po magsasalita at i-informal na rin po namin yung mga congressmen nating kasama para lumabas po sila. Alright. Ang napakagandang nangyari dito ho sa atin sa impeachment, bagamat tatalunin nila tayo dahil yung pera pinapagalaw nila. Tatalunin nila tayo dahil tinatakot nila
ang mga congressmen na bumoto. Pero ngayon po magkakaroon na ng malinaw na hatian. Sino ang mga kasama natin sa laban hindi lang sa 2028, ngayon pa lang, para makita yung korupsyon na nangyayari na hanggang ngayon walang linaw sa tao. Puro impeachment, yung flood control scandal na trilyon-trilyon, naghahanap pa rin ng linaw ang taong bayan, wala pa rin nakukulong, wala pa rin pong kaso, at lalo tigit sa lahat, walang perang na ibabalik sa gobyerno na dapat sana magamit natin sa pagtaas ng bilihin ngayon at sa hirap ng buhay ng bawat Pilipino. Alam nyo, kanina nakita ko lang, may maglalabas kaso na naman sa mga vloggers. Alam nyo na? Lahat pala ng ito kayo. Kung nag-post kayo at kunyari ako yung kinasuhan, idadamay kayo. Ganito ngayon yung kundi na kaya yung nag-post kayo. Alin doon? Paano po yung ano yung konteksto niya na ano? Yung context was yung matibag recording. Yung recording. Okay. May pinaliwanag dyan si Attorney Mike. Yes. Yan. So, ngayon lang natin nakikita yung ganitong klaseng silent martial law. Alam niyo ho, ang kaso ko ngayon, 3-4 na. And then, kinakasuhan pa rin yung mga lahat. Yung 18 Marines, siguro mga 5 kaso sila, mas madami. Sila Cathy Binag kasama, si Jay Sonsa, yan, kasama yan dun sa naging kaso. Ka Eric, si Attorney Harold Respicio, kasama. I think si Attorney Topacio, may kaso na rin. So, ganito po yung nangyayari sa ngayon. Lahat kinakasuhan. Lahat ng kalaban kinakasuhan. Etong kay Vice President, hindi lang naman to ngayon eh. Nagsimula yan sa pagkidnap kay Pangulong Duterte. Ang unang kailangang magawa, tanggalin si Pangulong Duterte. Diba? Ang una si Kibuloy, kinasuhan. Duterte, kinasuhan. Pagkatapos kinasuhan po kinasuhan na po si Vice President Duterte, lahat ng lumalaban nagsasalita, kinakasuhan. Yun lang pong kay Gutesa, pumunta ng hearing, kinasuhan. Narinig nyo na yung recording, di ba? Ano nyo na yun? So, ganito yung kanilang ginagawa. Ako ho ang katotohanan, tinakot ako nung nagkaroon ng raid. Ang sabi, ako daw ho ang kukulong. Ang sagot ko sa kanila, gawin nyo. Dapat kahapon pa yan eh. Hindi ho nila ginawa, ang inatake yung asawa ko. Hindi ako makapagsalita kasi yung lawyer ng asawa ko, sila ho yung nag-handle. Sabi ko, pwede wag ka munang magsalita tungkol dyan. But conceptually, ano po bang ibig sabihin doon sa kaso? Etong building na to, kasama kami, hindi naman kami yung may-ari, isa sa mga investors. May korporasyon, kasama kami. Maraming nagre-renta sa building na to. Biglang may nakita silang mali o illegal o tinarget talaga nila. At ngayon, ibang grupo ho yun hindi kami yun. Parang dito sa building na to, ito yung PDP. Pag nilusob tong PDP at hinuli, ginagawa nila, kinakasuhan din nila yung mga may-ari ng building. Doon ho kami ini-involve. Kami ang isa sa mga nag-invest doon sa building. Pero humahanap talaga sila ng kaso na non-bailable. Yun ang gusto nilang hanapin na kaso sa akin, laban sa akin. And this is not only a power play in Congress, this is not only a power play in the Senate, but they are weaponizing all the agencies of government. BIR, NBI, lalo tigit, no? Ang NBI sa ngayon, ang iba't ibang ahensya. AMLAC, pero yung mga, lalo na ho yung mga kasuhan. NBI. Kasi kunyari ho sa inyo, pag kinasuhan tayo, no, kayo, sabi ko nga kay Ka Eric, awang-awa ako. Wala namang pera ang Ka Eric eh. Every time nakakasuhan yan, mag-message ako, tutulong ako sa iyo. Paano pa yung ibang vloggers pag kinasuhan? Kahit wala kang kasalanan at mananalo ka naman, yung perwisyo na magbibil ka, kukuha ka ng abogado. Dahil bakit? Dahil tayo naging critical? Dahil nagsalita tayo sa flood control? Dahil nagsabi tayo may nakawan? Ganyan ba ang demokrasya? Ganyan ba ang klase ng pamamalakad ng gobyerno? Kahit na po saang desisyon, Korte Suprema ng Pilipinas, Korte Suprema ng Estados Unidos, ang sinasabi, di ba, pag politiko kayo, pag nasa gobyerno kayo, huwag kayong balat sibuyas.
tanggapin ninyo. Dahil ang mga Criticism. pagbatikos, dahil ang mga kritisismo, hindi naman yan laban sa inyo, kundi para maging maayos ang pamamalakad ng ating gobyerno.